Inuming perlas ng palasyo, 108 tasa. Kakaiba ang pagbabago, hindi nagbabago. Tingnan ang simbolo sa quadrant. Linyu, ikaw ito. Suking, ako ito. Ang ganda, Bauer. Akala ko hindi na kita makikita muli. Tunay na nakapasok, pumasok sa katawan ng mga sinaunang tao. Tingnan mo ang hitsura, may suot pang kadena sa paa. Ito ay pagkaalipin, naging mga mababang manggagawa tayo. Hindi lang natin alam kung anong dinastya ito. Walang anuman, tayo ay mga magagaling na estudyante ng bagong panahon. Sa ganitong panahon ng feudalismo, hindi ba't kaya natin to? Nag-aral ako ng mekanikal na pagkukumpuni at kemikal. Gumagawa ng salt glass gamit ang kamay. At kaya kong gumawa ng bakal at steam engine, cement, tulay, at mga industrial part, kaya ko rin yan. Nag-aral ako ng negosyo, alam ko kung paano makuha ang pinakamalaking halaga mula sa mga bagay. Kumpleto na ang dalawang bahagi ng Industrial Revolution. Una, linawin ang sitwasyon. Ngayon, ang pangunahing layunin ay mabuhay. Ano pa ang hinihintay nyo, dalawa? Magtrabaho na kayo agad. Ang cute na nagbabayad ng 20 liyang para sa kontrata sa Sultan. Gusto pang magpahinga, hindi pa nakakabayad ng 2 taon. Magtrabaho kayo buong buhay nyo. 20 liyang na kontrata sa pagpapakasal. 2 taon ng hirap. Mukhang kailangan nating bilhin ang ating kalayaan agad. Ginoong Wang, wala nang pag-asa ang batch na ito ng asin. Ginoo, nagmamanupaktura ako ng asin sa loob ng 30 taon. Ang batch na ito ay sobrang mapait at maraming dumi. Kahit na i-filter ng 3 beses at pakuluan ng 5 beses, madumi at mapait pa rin. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas dito. Walang natirang 80 tael na produkto, lahat ay nasira na. Tindera, ibuhos mo na. Ibuhos 80 tael. Sabi mo, ibubuhos ko nga. Suking, maililigtas ba ang mga sirang asin na yon? Walang problema, matatanggal ang mapait na alat, magnesium salt, at sulfate. Lahat ay matatanggal. Pinapabagsak ng abo ng halaman ang magnesium, at pinapabagsak ng apog ang sulfate. Sa huli, muling kikristal. Tanggalin ang labis na calcium salt. Ang lumang pugon ay binago mula sa pugon ng ladrilyo. Sapat ang kapal ng pader. May natitirang apog sa pader. Maaari kong itayo gamit ang estruktura ng lumang pugon. 3 antas ng filter pool na may insulated crystallization box. Mas mataas ang kahusayan kumpara sa karaniwang lalagyan ng ilang beses. Sa gabi, makakakuha ng higit sa 100 libra ng purong asin. Gamitin ang mga basurang asin na ito para sa ating pagtubos. Ginoo, maaari kong iligtas ang basurang asin na ito. Mga manggagawa sa asin. Ginoong Wang, narinig nyo ba? Sinasabi ng 2 batang babae na kaya nilang iligtas ang asin na hindi nyo kayang iligtas. Batang babae, ano ang ginawa mo dati? Nagtatanim pero hindi kayang iligtas ang asin sa loob ng 30 taon. Hahaha, nakakatawa talaga. Kahit ang mga manggagawa ay nanlilinlang pa. Wala pa nga silang kahit anong gamit. Para gumawa ng asin, kailangan ng lutuan, salaan, uling, at kawali na bakal. Wala pa nga silang kahit anong maayos na kagamitan. Anong gagamitin nila? Hahaha. Ilan ang mga kagamitan sa paggawa ng asin? Salain, linawin, pakuluan, at ihiwalay ang kristal. Anong niluto mo? Wala pa, pero nauunawaan ko ang prinsipyo. Ang magnesium salt sa mapait na brine ay maaaring precipitate gamit ang alkali. Ang sulfate ay maaaring gamitin. Alkali precipitation, sulfate. Yele, nagmamanupaktura ako ng asin sa loob ng 30 taon. Hindi ko pa naririnig ang mga salitang ito. Basta-basta ka lang gagawa ng mga salita para lokohin ako. Ginoo, kung magagawa nila ang snow salt, tatanggalin ko ang balbas ko. Haha, sige na. Sige na, huwag na kayong magpasikat dito. Umuwi na kayo at magtrabaho. Ginoo, kailangang ibuhos mo ang batch na ito ng asin, tama ba? Nawalan ka ng 82 tile. Bigyan mo kami ng 1 gabi para kumita ka ng malaki. Sa oras na yon, kalahati ng asin ay sayo. Kailangan mo ring ibalik ang aming kontrata ng pagbebenta. Kung hindi ito magagawa, pipirma kami ng panghabang buhay na kontrata ng pagbebenta. Buhay na alipin, henerasyon na walang pag-asa. Natalo. Ang ating revolusyong pang-industriya ay hindi pa nagsisimula at bigla na lang mawawalan. Ngunit nanalo. Ito ang ating unang kita. Ito ang tanging taya natin. 2 kontrata ng habang buhay na pagkaalipin. 2 dalaga, bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 liyang. Sama-sama, 200 liyang. Mas mahalaga pa kaysa sa mga basurang asin na yon. Magandang negosyo ito. Malamang nakita ang sa may-ari. Sige, kasunduan na. Titignan ko kung ano ang mga trick na kaya ninyong ipakita. Sapat ang kapal ng pader. Walang problema sa suporta. Sapat ang apog. Maaari tayong gumawa ng 3 antas na filter pool. Magandang insulasyon ang sulok na ito. Dapat ay sapat ito. Suking, napaka-profesional ng estruktura mo. Talagang hindi ka nagkamali. Ikaw ang pinakamatalino sa ating grupo ng mga kaibigan. Ngayon, tingnan mo ang iyong kemikal. Una, tunawin at alisin ang mga hindi natutunaw na dumi. Salain ang putik, buhangin at abo ng damo. Mag-ipon ng magnesyo at pilak. Nakaayos na ang dami ng apog. Tama lang na matapos ang sulfate ng walang natitirang residue. Sa huli, muling kristalisasyon. Alisin ang labis na calcium salt. Sapat na ang kalinawan nito. Bilisan mo, malapit nang sumikat ang araw.
Naging higit 100 libra ng asin ng nyebe. Tara na. Ipakita natin sa mga taong ito kung ano talaga ang tunay na asin. Kayo na naman. Sandali, asin ba ito o ginto? Hindi, mas puri pa ito kaysa ginto. Ginoo Wang, halika nga tingnan. Mas mataas pa ang purity kaysa sa ginto asin. Ay, totoo nga. Paano naman magiging mas puti ang snow salt kaysa sa ginto asin? Ginoo Wang, tinanong mo dati kung anong paraan ang ginamit ko. Ash mula sa damo at kahoy, nagprecipitate ng magnesium salt. Lime water, nagprecipitate ng sulfate. Sa huli, muling crystallize upang alisin ang calcium salt. Ito na, matapos alisin ang mga salitang inimbento ko. Purong asin. Ginoong Wang, kahapon sinabi ninyo na kung makagawa kami ng yelo na asin, aalisin ang bigot na ito, tama ba? Mga Ginoo, nagbibiro lang si Ginoong Wang. Mahigit 100 libra ng yelo na asin, bawat libra ay maibebenta ng 5 liyang na pila. Mahigit 100 libra ay 6 o 700 liyang. Ang 80 layang na materyales ay papalitan ng 100 layang ng pila. Sobrang kita. Nagawa na ang yelo ng tindero. Nangako ka na, kunin ang kalahating yelo at ibalik sa amin ang aming kontrata. Kayo ay makakakuha ng kalahati. Sobra na ba? 3%, ayos lang. Ginoo, nyaya mo kahapon na. Sa dami ng tao dito, narinig nila lahat. Ang negosyante ay pinapahalagahan ang tiwala. Sige, kalahati na lang. May kakayahan kayo nito. Malaki ang magiging kinabukasan mo. Ito ang iyong kasunduan sa pagbebenta ng sarili. 2 dalaga, sandali lang. Ginoo, may iba pa bang kailangan? 2 dalaga, humahanga ako sa iyong kasanayan sa paggawa ng asin. Ngunit may isang bagay. Sa huli, marahil ay magagawa ninyo na ang asin mismo. Mayroon ba kayong pahintulot para sa asin? Sa sinaunang panahon, hindi lahat ay pwedeng gumawa ng asin. Kung gusto ninyong magbenta ng asin, ang pahintulot para sa asin ay talagang isang issue. Huwag kayong mag-alala. Mayroon akong pahintulot. Maaari kong ipahintulot sa inyo. Hindi ko hihingin ang labis. Ang kita mula sa asin na inyong ilalabas ay 10%. Kung paano ninyo ito ibebenta, ay nasa inyo na. Nakuha, salamat sa inyo, Ginoo. Linyue, bakit hindi natin ipasa ang mga asin na ito sa mga negosyante ng asin para ibenta? Ikaw ang eksperto sa paggawa ng asin at pagtatayo ng bahay. Pero pagdating sa negosyo, ito na ang aking larangan. Ano ibig sabihin yan? Ibebenta natin ang asin na ito sa mga restaurant. Bakit ibebenta sa mga restaurant? Direktang ibenta sa tindahan ng asin. Kami ay mga manggagawa lang. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa ng asin na ito. Pero iba kapag ibebenta sa mga restaurant. Gumamit ang restaurant ng asin na gawa sa nyebe. Agad na tumaas ang kalidad ng pagkain. Masaya ang mga suki sa masarap na pagkain. Tinanong kung anong asin yon. Sasagutin nila na ito ay aming asin na gawa sa nyebe. Ito ang paraan ng pagpapakilala ng tatak. Pagpapalawak ng kilala. Hindi mahalaga kung magkano ang kikitain sa pagkakataong ito. Mahalaga na makilala ng merkado ang kinghe ng paunti-unti. Naiintindihan namin. Papasukin natin ang mga restaurant para sa advertising. Tama, at sa sinaunang panahon, mahirap ang komunikasyon. Sino ang may kontrol sa supply? Siya ang may kapangyarihan sa pagpepresyo. Tara, simulan natin sa Fu Manlu. May magandang asin kami, Ginoo. Gusto kong subukan mo. Isa na namang nagbebenta ng asin. 3 grupo na ang dumaan. Sinasabi nilang maganda ang asin nila. Pero sa totoo lang, mapait at itim pa rin. Saan ba galing ang asin nyo? Hindi naman ito illegal na asin, di ba? Illegal ang pribadong asin, asosasyon ng asin at bakal. Ang paggawa at pagbebenta ng sarili ay may parusa. Sige na, sige na. Ang ginagamit namin ay mga dekalidad na asin mula sa gobyerno. 1 layang ng pilak sa 1 kilo. Walang kakulangan sa pinakamahusay na asin sa Qinghai County. Ginoo, huwag mag-alala. Ito ay lehitimong asin mula sa gobyerno. At mas maganda pa ang kalidad kaysa sa opisyal na asin. May patunay mula sa mga mangangalakal ng asin. Ang patunay ay totoo, pero sinasabi mo na ang asin mo ay mas maganda pa kaysa sa aming pinakamataas na opisyal na asin. Lenwe, medyo malaki ang iyong sinasabi. Ang pinakamagandang asin sa Qinghai County ay nasa aming likod ng kusina. Sinasabi ko, pareho lang ang asin. Ano bang kaibahan ng asin nyo? Ginoo, hindi ako dito para magbenta ng asin. Nandito ako para kumita kayo. Kumita. Gumawa kayo ng 2 mangkok ng parehong sabaw. 1 mangkok gamit ang inyong pinakamagandang asin. 1 mangkok gamit ang aming snow salt. Pahintulutan ang iyong kusinero na maglagay ng asin. Walang marka sa mangkok. Huwag mo ring sabihin sa mga bisita kung aling mangkok ang alin. Hayaan ang mga bisita na tikman ng hindi alam. Ano man ang piliin, iyon ang pipiliin. Sa aming Fu Manlu bilang isang nangungunang restaurant, ang ginamit na opisyal na asin ay halos walang mapait na lasa. Ang kasariwaan at lasa ay higit pa sa ilang beses ng magaspang na asin. Ikaw ay naglalagay ng iyong sarili sa kahihiyan. Mukhang maganda ang hitsura ng asin mo. Ngunit kung gusto mong talunin ang opisyal na asin sa maselang lasa, iyan ay isang ilusyon. Subukan natin. Kung pipiliin ng mga customer ang iyong dekalidad na opisyal na asin, babalik kami, walang bayad ang asin. Kung pinili mo ang asin na may snow,
Ay, maupo ka na. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Sige, subukan natin. Kahit ano, hindi naman ako lugi. Lao Zhang, ikaw na ang maglagay. Huwag kang maglagay ng marka sa mangkok. Gino Zhang, pakisubukan po ang dalawang mangkok na ito ng sabaw. Okay naman itong mangkok. Yung karaniwang lasa. Malinamnam at matamis. Walang mapait na lasa. Yung mangkok na ito, maganda. Mas maganda pa kaysa sa karaniwan yung kinakain. Anong? Nagpalit kayo ng Master Chef sa Beijing? Ano ang halaga ng isang tao? Maghanap pa ng ilan? Sige, mas marami, mas mabuti. Mas masarap ang sabaw na ito. Walang kapait ang sabaw na ito. Sobrang sarap, ang sabaw na ito ay napakabango. Mas masarap ito kaysa sa karaniwan. Ang pamilya ko ay mga katulong sa palasyo. Isang mangkok ng sopas ang kinuha mula sa kusina ng emperador. Ito ang lasa. Itong mangkok, itong mangkok. Bakit lahat ay pumili ng pangalawang mangkok? Maaaring talagang iba ang asin na ito. Ang asin na ito, talagang gawan nyo. Gawa namin. Magkano ang 1 kilo, kukunin ko na. Uy, dumaan lang ako sa Fumanlu. May dalawang babae sa Fumanlu. May dalang kakaibang asin. Naglalaro ang mga kumakain. Lahat pinili ang asin na yon. Mas maganda pa kaysa sa pinakamataas na uri ng asin sa Fumanlu. Talaga, kailangan kong agad sabihin sa may-ari. May-ari, huwag magmadali. Ang asin ng niebe ay hindi ibinebenta sa bawat kilo. Kung hindi ibinebenta, paano ito ibebenta? Limitado ang aming produksyon. Kaya sa simula, limitado ang supply. Unang batch ng asin ng niebe ng Kinghe. Unahin naming bigyan ang 3 restoran. Sino ang unang nagbayad ng deposito? Sila ang unang makakatanggap ng supply. Puhunan na 100 layang. Buwan ng siklo ng supply. Tuwing 10 araw, 30 gin ng yelo na asin. Halos 100 gin. Bawat gin ng yelo na asin ay 5 layang ng pila. 100 gin ay kabuang 500 layang. Puhunan na 100 layang, natitirang 400 layang ay babayaran sa pagtatapos ng supply. 5 layang na pila kada kilo. Ito ay 5 beses ng presyo ng ating pangunahing garapon ng asin. 100 kilo ay 500 layang. Ang mahal naman nito. Batang babae, pwede bang makipag-usap tayo tungkol sa presyo? Ginoo, matalino kayo. Magbibigay ako ng kalkulasyon. 1 kilo ng snow salt ay pwedeng gawing 200 na bowls ng lamb stew. 100 kilo ng snow salt ay pwedeng makagawa ng 20,000 mangkok. Gastos ay 5 layang silver kada kilo. Kung hatiin sa bawat sabaw, 25 wen per bowl. Kung gagamit ka ng snow salt, mas masarap ang lasa ng lamb soup kaysa sa iba. Dati, 10 wen lang ang isang mangkok ng lamb soup. Pwede mong ibenta ito ng 40 wen. Mas malaking kita ng 30 wen. Bawasan ng 25 yuan ang gastos. Kumikita ka ng 5 yuan. Sa 20,000 mangkok ng lambing sopas, kumita ka ng 1,000 leyang. Boss, nag-invest ka ng 500 layang. Kumikita ka ng 1,000 layang. Napakaliit ng produksyon namin sa simula. Kahit na mag-expand kami sa huli, uunahin ko pa rin ang supply sa mga matagal ng kasosyo. At hindi ka lang bumili ng asin. Bumili ka ng natatanging lasa, na tanging dito lang makikita ng mga mamimili. Tinitiyak ko, sa loob ng 3 buwan, 3 restoran lang sa Qinghai County ang makakagamit ng monopolyo ng yellow asin. Kung ginamit ng Juxianju ang yellow asin, wala kang silbi, kumain na ang mga customer ng kanilang pagkain. Pagkatapos dito ka pa pumunta, sasabihin nila na hindi na gaya ng dati ang Fumanlu. Pagdating ng panahon, kailangan mong maghintay para makabili ng snow salt. Sige, mag-isip pa ako. Sandali lang, gusto ko rin itong asin. Laoli, ito ang una kong nagustuhan. Ano bang silbi ng unang nakita? Wala namang kontrata. Bata, sinabi mo kanina na 3 tao lang ang unahin. Gusto ko ng isang pwesto sa Juxianju. Deposito ng 100 layang. Ibabayad ko na ngayon. Sandali, ako rin ay magbabayad. Mabilis, kumuha ka ng 100 layang sa accounting. Nandito ang dalawang may-ari. Ang asin na ito, kahit nasa hangin ng tagsibol, kailangan ko ng isang pwesto. Pondo ng deposito, 100 layang. Agad kong ibibigay. 3 shopkeeper. Huwag mag-alala, pipirma na tayo ng kontrata ngayon. Araw-araw. Pagkatapos magpirma, ibibigay ang deposito. Sa loob ng 3 araw, agad kaming maghahatid ng supply. Ako ang unang pipirma. Pipirma rin ako, pipirma rin ako. 3 may-ari. Sa loob ng 3 araw, darating ang asin ng niebe. Ayos, napakabuti. May ganitong antas ng asin. Tiyak na aangat ang negosyo ng ating Spring Breeze Tower. 300 layang talagang nagbayad na. Ang sobra namang kakaiba nito, hindi ito kakaiba, kundi takot sa kompetisyon sa negosyo. Pareho lang sa bawat panahon. Takot ang mga restoran na gamitin ang snow salt, na mapag-iwanan sila. Ang taas mo, Linyue, nakuha mo na ang iyong unang malaking kita. Ano ang susunod nating gagawin? Hawak ang deposito, bibili ng sirang pugon. Tatay, binebenta pa ba ang sirang pugon na ito? Binebenta ito. Pero kayong dalawang dalaga, kayang bilhin ba ito? Kahit na sirang-sira na ang pugon, umaabot pa rin ito ng 5 hektarya, 50 tael ng pilak, hindi ko ibebenta kahit isang salapi. Mabait ang puso ng tatay ko kaya 50 liang lang. Kung ipagbibili ito sa iba, hindi bababa sa 70 liang. Kayo dalawa, para kayong mga manggagawa lang. Walang silbi itanong pa.
May 100 layang akong tseke sa pilak dito. 50 liyang para sa sirang pugon. Natitirang 50 liyang bibilhin ko. Tulungan niyo kaming makahanap ng 50 manggagawa. Ayusin ang pangunahing pugon sa loob ng 10 araw. Saan niyo nakuha ang ganitong karaming pilak? Siyempre, mula sa mga lehitimong negosyo. Ano sa tingin mo, biyanan? Gagawin ba natin ang negosyong ito? Siyempre gagawin natin. Mga ginoo, sandali lang, tatawagin ko agad ang tao. 2 dalaga. Sila ang gumawa ng asin sa niebe ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, bibili na naman ng sirang pugon. Bumalik muna at iulat sa may-ari. Mga ginoo, gusto ninyong ayusin ang sirang pugon, ayusin ang pangunahing pugon, magpatayo pa ng isang simpleng workshop. Nakita ko na ang katawan ng hurno, nababasag ang pader, barado ang usok, bumaba ang pundasyon, nabuwal ang tsimenya, ayusin muna ang pangunahing hurno, itayo na ang workshop. Basta magamit, ayos na. Ayusin ang pangunahing pugon at ang workshop. Sa loob ng 10 araw kaya naman. Pero ang pinakaabala ay ang pagbuo ng pader. Kailangan ng batong bundok. Ang pinakamalapit na quarry ay 10 milya ang layo. Kailangan ng higit sa 10 araw para lang makuha ang mga bato. Masyadong nakakaabala ang pagdadala ng mga bato. At saka, mahal ang batong bundok. 50 kilo ay hindi sapat. Mga ginoo, bakit hindi tayo gumamit ng adobe? Hindi pwede, hindi matibay ang adobe. Hindi sapat ang bigat na kayang dalhin ng estruktura. Pero mahal at malayo ang mga bato sa bundok. Sino ang nagsabing kailangan ng mga bato sa bundok? Hindi kailangan ng mga bato sa bundok. Gamitin mo kung ano. Gamitin ang ninshi, kilala rin bilang semento. Isa itong bato na ginagawa namin mismo. Gamit ang limestone at clay, pinapainit at niluluto hanggang maging raw material. Pagkatapos ay giniling hanggang maging pulbos. Pagkatapos ay hinalo sa tubig, buhangin at durog na bato. Kapag tumigas na ito, mas matigas pa kaysa sa bato. 2 ginoo, nagbibiro kayo. Ako'y 30 taon ng mason, hindi ko pa narinig na ang apog at luwad ay maaaring maging mas matigas pa sa bato. Gumawa ng bato mula sa wala. Hindi ba't parang magic iyon? Kaya't maghanda ng materyales. Ipapakita ko sa inyo, kahit na hindi na pwedeng gamitin ang luma nitong pugon, may natitirang init pa rin. Unang haluin ang limestone at clay. Ilagay sa pugon para sa proseso ng pagkatunaw. 3 bahagi ng limestone, 1 bahagi ng clay. Ipagpatuloy hanggang sa maging pulang-pula na ang apoy. Pagkatapos lumamig, ito ay clinker. Nagawa na ang pulbos ng semento. 3 bahagi ng pulbos ng semento, 7 bahagi ng buhangin, ilang piraso ng graba, magdagdag ng tubig at haluin. Ito na ang konkreto. Mukha itong katulad ng putik. Hintayin itong tumigas. Hintayin ng ilang oras. Ito ay magiging kasing tigas ng bato. Ilang oras. Mukhang hindi pa masyadong naintindihan ng kabataan. Ang mga tradisyon sa konstruksyon. Nanganak na ang unang piraso ng konkreto ng malaking beam. Ito ang naunang putik na tumigas. Ito, mas matibay pa kaysa bato. Hoy, talagang mas matigas pa kaysa bato. Paano pwedeng mangyari iyon? Ayaw kong maniwala. Ito, totoong bato ba ito? Mas matigas pa kaysa bato. Hindi matibag kahit gamit ang martilyo. Talagang parang putik na nagiging bato. Sa isang araw lang, nagiging ganito katigas ang bato. Ito, ang galing talaga. Ginoo, pwede mo ba akong turuan ng ganitong kasanayan? Ginoo, gusto ko ring matuto. Gusto ko ring matuto. Ginoo, turuan niyo kami. Kung meron kayong ganitong kasanayan, mas mapapabilis ang aming trabaho. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kabuhayan. Matututo kayo, pero kailangang manatili kayo rito. Manatili kayo, syempre handa kaming gawin yon. Handa kaming gawin yon. Hindi lang basta ayusin ang mga sirang pugon. Marami pa kaming plano sa hinaharap. Pag natapos namin ang pag-aayos ng pugon, magpapatayo pa kami ng pabrika ng bakal. Pagtunaw ng bakal at paggawa ng mga kasangkapan, paggawa ng mga makina. Kailangan din ng mga workshop para sa makina at tela. Maging ang pagbabago ng mga umiiral na bahay. Ang lahat ng ito ay kailangang itayo gamit ang konkreto. Lahat ay nangangailangan ng tao. Matutunan inyo ang pagbuo ng bato. Kayo na ang magiging pangunahing tauhan ng ating pabrika. Kung maganda ang inyong trabaho, doble ang sahod. Mabilis matuto at makakapag-mentor pa ng mga alagad para sa komisyon. Salamat, Ginoo. Itong matanda ay nakatuon na sa inyo sa buong buhay ko. Salamat, Ginoo. Handa kaming sumunod sa inyo. Itong pangunahing pugon at workshop. Sa loob ng 10 araw, tiyak na maayos namin ito para sa inyo. Nakita mo ba? Ang bato ay talagang kasing tigas ng bundok. Tatay, kung matutunan din natin ang sining na ito, makakakuha rin tayo ng yaman sa hinaharap. Kapag nagsimula na silang magtrabaho, sikreto tayong matututo. Kapag naayos na ang pangunahing pugon, maaari na tayong makagawa ng malaking halaga ng snow salt. 3 restaurant lang ito simula. Susunod ang bakal, salamin at makina. Ang buong Kinghi County ay magbabago dahil sa atin. Narito ang 50,000 piraso ng pila. Para sa Ginoo. 50,000, ano ito, Ginoong Son? Pabrika ng Shuangjiao. Sobrang yabang.
Nagawa nila ang isang uri ng asin na may yelo, na may purong higit pa sa opisyal na asin. Naguluhan na nila ang pamilihan ng asin sa Kinghe County, at sobra-sobra silang gumagawa ng asin, na nakakaiwas sa buwis ng asin. At saka, ang mga ginamit nilang materyales sa paggawa ng workshop ay hindi mga lehitimong bato, kundi isang uri ng nilikhang putik. Paghihikbi ng mga tao, guguluhin ang pamilihan ng mga materyales. Ginoo, kailangan na silang disiplinahin. Ang negosyong ito ay talagang pinagmulan ng Kinghe. Iyan ang county magistrate. Iyan po ang inyo. Tama ang sinabi ni Ginoong Son. Talagang kailangan ng disiplinahin ang Shuangjiao Factory. Pumunta sa mga tagapaghatid. Siya sa atin ang pabrika ng Shuangjiao. Mga paratang, labis na paggawa ng asin. Pagtaka sa buwis ng asin. Paggawa ng bawal na materyales, pagkasira ng moralidad, malicious na kompetisyon sa negosyo, pagkagambala sa kaayusan ng merkado, agad na itigil ang lahat ng operasyon, kumpiskahin ang lahat ng kalakal at pugon. Opo, Ginoo. Sa utos ng County Magistrate, kumpiskahin ang Shuangjiao Factory. Ano ang balak ninyo? Gumagawa ng iligal na luwad, ng udyok sa mga tao, wasakin ang mga kaugalian, masamang kompetisyon sa negosyo, magulo sa pamilihan, agad na itigil ang lahat ng gawain, isara ang lahat ng kalakal at pugon. Anong lihim na paggawa ng demonyong putik? Yung tinatawag na pinong batong, ito ay aming sariling gawa, mga lehitimong materyales sa konstruksyon. May permiso kami sa asin. Bakit kami ang sususpendihin? Lahat kayo, umalis, hadlang sa mga opisyal na gawain, at parusahan. Ginoo. Ang Shuangjiao Factory ay isang lehitimong negosyo. May permiso sila sa asin, at saka, ang kanilang ibinibigay na asin na yelo, ay pawang legal. Legal, pero nakatali lang sa isang nakapangalan na asin. Sabi ng punong bayan na sila ay labag sa batas. Ibig sabihin, labag sa batas. Huwag na kayong makialam pa. Sasampalin namin kayong lahat at papanagutin. Ayos, mahusay ang pagsisiyasat. Ayos, dapat noon pa isinara ang pabrika ng Shuangjiao. Anong minshi? Ito ay demonyong putik. Sumisira ng asal. At tiyak na may ginamit na mahika ang asin ng niebe, pabrika ng Shuangjiao. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo makabawi. Tumigil kayo lahat. Ginoong Sie, sabi mo may 3 krimen kaming ginawa. Tama. Una, sabi mo sobra ang paggawa namin ng asin. Nagtatago kami ng buwis sa asin. Ito ang aming asin na pahintulot. Nakasulat ng malinaw dito, hindi kami lumalampas sa 500 libra ng asin bawat buwan. Bawat buwis ay binabayaran ng nasa oras. Buwan ng Marso, may katibayan. May katibayan. Pangalawa, sinasabi mo na kami ay nagmamanupaktura ng diabolikong putik. Iyan ay bato, tinatawag ding semento, isang bagong uri ng material sa pagtatayo. Ang bato ay mas matigas pa kaysa sa bundok, ginagamit ito sa paggawa ng pugon at bahay. Matibay at matatag. Anong batas ang nagsasabing hindi tayo pwedeng mag-imbento ng bagong materyales sa konstruksyon? Ang mga bagay na ginawa natin, hindi ba ito isang uri ng mahika, pang-aakit sa mga tao, pagkasira ng mga kaugalian, ito ang kasalanan. Sa 3 punto, sinasabi mong tayo ay may masamang layunin sa kompetisyon sa negosyo. Tayo ay may malinaw na presyo. Ang operasyon ay bukas at malinaw. Walang daya sa bata at matanda. Saan nagmula ang masamang intensyon? Huwag nang magpaligoy-ligoy, sinabi ng Ginoong County na kayo ay may kasalanan. Kaya't kayo ay may kasalanan. Ilagay ang selyo, itigil. Sandali, gusto mo bang lumaban pa? Hindi ko sinabi na lalabanan ko. Gusto ko lang sanang magtanong, alam ba ng Ginoong County ang saloobin ng lungsod? Lungsod, anong kinalaman ng lungsod sa inyo? Sandali, sino ka? Ako ang punong hukom ng lungsod, si Chenmo. Sa utos ng Ginoong Gobernador, libreng pag-inspeksyon sa Kinghe sa loob ng 3 araw. Tama. Ginoo ng pangkalahatang tagapamahala. Pasensya na po, hindi ko alam. Nandito ang Ginoo. Ginoo ng lungsod ng palasyo. Tama, Ginoo ng lungsod, mataas na opisyal mula sa palasyo, tapos na. Ang yelo at mga kristal ng snow salt ng Shuangjiao Factory. Nasaksihan ko na mismo na ang purong asin ng niebe ay higit na mataas kumpara sa asin ng handog. Ang mga kristal ay kasing tigas ng bato. Ang mga ito ay mga bagay na makabubuti para sa bansa at sa mga tao. Ang pabrika ng Shuangjiao ay isinilang sa Kinghe. Ito ay isang swerte para sa Kinghe. Kayo sa Kinghe, saan man sa county o sa negosyo, dapat sana ay makasama ang mga kambal sa paglipad sa hinaharap. Ngunit hindi ko inaasahan na lahat ay mapapahamak dahil sa mantika. Kung ganon, wala na kayong dahilan para umiral. Ito ang sulat ng gobernador, espesyal na pahintulot para sa asin, at mga dokumento para sa malayang produksyon ng kalakal. Maaaring walang pag-aalinlangan ang mga kambal sa kanilang pagpapalawak. Ang opisina ng gobyerno ay inyong kinatawan. Salamat, Ginoo. Tiyak na hindi mabibigo ang Shuangjiao sa mga inaasahan. Bukod dito, inaanyayahan ang pabrika ng Shuangjiao 1 buwan mula ngayon na makilahok sa pista ng mga yaman ng lungsod. Sa pista ng mga yaman, ipapakita ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang bayan ang mga pambihirang produkto at makabagong kagamitan. Kung maganda ang kanilang pagganap, ang gobernador ay magrerekomenda sa korte. Ginoo, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Salamat, Ginoo.
Hindi ko bibigin ang mataas na inaasahan ng gobernador. Isang buwan mula ngayon, ang pabrika ng Shuangjiao ay tiyak na magiging tanyag sa Tianjin Conference. Ayos, ang inyong yelo at asin ay naipasa na sa bayan ng gobernador. Nagdulot ito ng malaking gulo. Maganda ang tingin sa iyo ng gobernador. Magpapakita ka ng magandang performance sa Tianjin. Kailangan ka ng palasyo. Maraming salamat, Ginoong Rinyon. Ako ang magiging tagapangasiwa sa County of Qinghe. Kung sakaling may katiwalian o pandaraya, hindi ako magpapatawad. Miss, ang gobernador ay napili tayo. Magpaparticipate na tayo sa pagtitipon ng 10 piling pagsasalo-salo. At arekomenda tayo sa korte. Sa pagsama kay Miss, tama ang pinili natin. Ngayon, meron na tayong opisyal na dokumento na pwedeng tuluyang paluwagin ang produksyon. Ang pagtitipon ng 10 piling pagsasalo-salo ay tunay na pagsubok at pagkakataon din natin na makapasok sa negosyo sa lilang. Ang kailangan nating gawin ay ipaalam sa lahat na ang Double Pride Factory ang tunay na una. Miss, tignan mo, naayos na ang pangunahing horno, naitayo na rin ang workshop, matibay ang mga pader, maayos ang tubo ng usok, maganda rin ang pagkakagawa ng workshop. Lao Zhang, magaling ang ginawa ninyo. Ito ang sweldo ninyo sa loob ng 10 araw. Bawat isa ay isang layang na pila, may dagdag na gantimpala para sa mga mahusay na nagtrabaho. Salamat, Ginoo. Suking, ang yelo ng asin ay stable na sa mass production. Walang problema sa supply ng 3 restaurant. Ngunit hindi tayo dapat umasa sa asin lamang bilang isang linya ng produkto, kahit na mataas ang kita sa asin. Pero may mga limitasyon sa asin, at nakatingin ang mga mangangalakal ng asin sa atin. Kung masyado tayong magtatagumpay, maaaring magdulot ito ng problema sa kanila. Sa simula, mahina tayo, kaya't kailangan nating maging maingat. May naisip akong paraan, pwede nating unahin ang paggawa ng salamin. Salamin. Noong sinaunang panahon, bihira ang salamin, at may kasamang marangyang katangian. Kapag meron tayo nito, makakagawa tayo ng maraming tunay na negosyo, at ang salamin ay hindi kontrolado ng mga opisyal. Maaari tayong magbenta nito ng malaya. 7 bahagi ng quartz sand, 2 bahagi ng soda ash, 1 bahagi ng limestone. Kapag nainit hanggang 1,400 degree, mabubuo na ang glass liquid. Nabuo na. Tunay na nagawa na ang salamin. Mas malinaw pa ito kaysa sa ice jade. Kung ibebenta ito, makakabenta ito ng maraming pera. Kailangan itong empake upang magkaroon ng mas malaking kahulugan. Tulad ng ating mga diamante sa mundo. Suhang, kaya mo bang gumawa ng sabon? Pwede kang gumawa ng sabon gamit ang hayop na taba at alkalina. Dagdagan mo lang ng kaunting pabango, may amoy na ito. Gumawa pa tayo ng isa pang batch ng sabon. Siguro, ang salamin at sabon ay pwedeng pagsamahin. Magdadala ito sa atin ng kita na lampas sa ating imahinasyon. Salamin na lalagyan ng asin ng niebe, gawing kahon ng regalo ng asin ng niebe. Salamin na lalagyan ng sabon, gawing kahon ng regalo ng pabango. Ang dalawang ito ay mga mamahaling produkto, partikular na ibinebenta sa mga mayayamang Ginoo. Linyue, ito ang mga bagay na dati nating kinamumuhian. Makasariling kapitalista. Ako na ang bahala sa sabon. Kapag tumigas na ito, sabon na ito. Tapos na. Mas mabango pa ito kaysa sa kanilang ginagawang pabango. At sobrang linis nitong gamitin. Siguradong magwawala ang mga babae sa pagbili nito. 3 uri ng gift box. Unang uri ng batayang regalo ng asin ng niebe. Gamit ang maliit na bote ng salamin para sa asin ng niebe. Kasama ang magarang kahon ng kahoy. Ibebenta sa 5 layang na pila. Ikalawang uri ng marangyang regalo ng asin ng niebe. Gamit ang malaking bote ng salamin para sa asin ng niebe. Kasama ang inukit na kahon ng kahoy. Ibebenta sa 10 layang na pila. Ikatlong uri ng regalo sa silid ng amoy. Gamit ang custom na bote na salamin para sa sabon. Kasama ang makukulay na kahon. Binibenta ng 8 layang na pila. Ang mahal nito, may bibili ba? Bukas na lang titignan. Bebenta. Si Ate Lynn ay eksperto sa larangang ito. Ito ay jade. Hindi ito jade. Mukhang ito ay yelo na salamin na nagmula sa kanlurang rehiyon. Napakabihira. Ang bagay na ito ay ginamit bilang lalagyan. Ano ang laman ng kahon na ito? Ang bango. Napaganda nito. Hindi pa nakikita ng Qinghe County na ito. Ito ay aming sariling gawa. Ito ay tanging sa amin lamang. Subukan mo pa ang asin na ito. Ito ay espesyal na asin na ginawa ng aming pamilya sa pamamagitan ng 99 na tradisyonal na proseso na pinakuluan. Na higit pa sa kalidad ng lahat ng asin sa merkado. Ang asin na ito ay mas purong-puro kaysa sa mga gawang alay na asin at wala itong kahit anong kapaitan. Ano ang laman ng kahong ito? Ang amoy nito ay banayad, nakakaaliw sa puso, sobrang bango. Ito ay sabon, mas mataas ang kakayahan nitong mag-iwan ng amoy kaysa sa pulbos, at napakalakas ng kakayahan nitong maglinis. Malalaman mo agad kapag nasubukan mo. Luksong kahong ng snow salt. Huwag nang banggitin ang snow salt na ito. Kahit binili mo lang ang kahong na ito, sulit na. Isa pang kahon ng parfum na regalo. Ilagay sa imbakan, regalo para sa asawa ko. Pakipakete na ito para sa akin. Gusto ko rin ng 2 pang kahon.
Maari bang subukan ang sabon na ito? Siyempre. Ang bango nito ay napakatagal, at ang mga kamay ay napakalinis. Kukuha ako ng 3 kahon ng regalo. Yan ye. Wang, anong binili mo? Kahon ng regalo mula sa Shuangjiao Trading. Ang sabon na ito ay may napakamabangong kakayahan. Kahit ang kakayahan sa paglilinis ay isang galing. At higit pa, mas malinaw pa ang salamin na boot kaysa sa jade na ice type. Ginoo, bigyan mo ako ng 4 na kahon ng parfum na regalo. Magdadagdag pa ako ng 3 kahon. Ginoo, meron pa bang parfum na regalo? May 5 pa. Kukunin ko na lahat. Sandali, hindi pa ako nakabili ng sapat. Ginoo, nag-aalok ako ng doble sa presyo. Nag-aalok ako ng triple. Mga ginang, huwag magmadali, ang kahon ng regalo ay limitado ang supply. Unang dumating, unang nagkaroon. At saka, ang ating Shuangjiao Commercial House ay malapit nang maglunsad ng bagong produkto. Pabango. Ang pabango ay gawa sa katas ng 900 at 99 na bulaklak na pinagsama-sama sa 81 na proseso upang mapanatili ang pinakapayak na bango ng bulaklak. Ang amoy nito ay mas mataas ang kalidad kaysa sa sabon ng 10 beses. Ngunit ang pabango ay hindi direktang binebenta. Kailangan ng paunang bayad. Paunang bayad ng 1,200 salaping pilak. Magiging gold medal na kliyente. Maaaring magpagawa ng eksklusibong pabango. Ang nag-iisang uri sa buong Qinghai County, tanging dito lang. 200 salaping pilak, 500 salaping pilak, 1,200 salaping pilak, sobra namang mahal. 1,200 salaping pilak nga. Ang kita ng pamilya ko sa isang taon ay ilang libong piraso lamang. At saka, hindi pa nagagawa ang pabango. Kailangan ng magpauna. Paano kung hindi maganda? Tama nga, Ginoo. Talaga bang napakaganda ng pabango na ito? Hindi pa nga namin nakita kung anong itsura ng pabango. Kailangan ng magpauna ng pera. May katwiran ang sinasabi ng mga ginang. Hindi pa nasubukan, talagang hindi matatakot na mag-advance. Ito ay sample ng pabango. Maaaring subukan ng mga ginang. Maaari itong subukan. Amuyin mo. Napaka mataas ng kalidad. May pagkamahalika sa simpleng anyo, parang amoy ng diwata mula sa langit. Tama ang sinabi ng may-ari. Talagang mas mataas ang amoy na ito kaysa sa sabon ng 10 beses. Napakabuti. Kahit naubusin ko ang aking ipon, bibilhin ko ang isang bote. Amoyin ko. Diyos ko, hindi ko pa ito naamoy kailanman. Mas mabango pa ito kaysa sa mga handog sa palasyo. Gusto ko ring amuyin. Ang tagal na ng amoy hindi pa nawawala at isang patak lang ang bango na. Kung ilalagay sa katawan, anong amoy kaya ang magiging resulta? Ginoo. Kailangan bang mag-pre-order para makabili ng pabango na ito? Kailangan talagang mag-pre-order para makabili. At saka, napakahirap gawin ang pabango. Kailangan ng maraming bulaklak. Napakakomplikado ng pagkuha ng mga sangkap. 20 kilo ng bulaklak ay makakagawa lamang ng isang maliit na bote ng pabango, kaya't napakakaunti ng produksyon ng pabango. Eksklusibong pabango para sa mga gold na kliyente. 10 piraso lamang ang ginagawa sa buong Qinghai County. Ang limitadong edisyon na pabango para sa mga silver na kliyente ay 100 bote lamang ang ginagawa. Ang pabango para sa mga tanso na kliyente ay limitado rin ang supply. Kung mapapalampas mo ito, maaaring hindi mo na ito makuha sa buong buhay mo. Hindi mo na ito mabibili. Magpapasok ako ng deposito, gusto kong maging gintong kliyente. Pilak at ginto. Narito ang 1,000 leyang na salapi. Magpapasok din ako ng deposito. Gusto ko rin ng gintong kliyente. Ito ang aking 1,000 leyang. Gusto ko rin ng gintong medalya. Kung mayroon sila, dapat mayroon din ako. Itong pabango, kailangan ko ito. Maglalagak ako ng 1,000 leyang. Mga ginang, huwag magmadali. 10 pwesto lamang ang bukas para sa mga pangunahing kliyente. Unahan ang mauna. Ako ang nauna. Ako rin, mag-ipon na ako. Mag-ipon din ako. Gusto ko rin, may bakanting slot pa ba? Puno na ang gold medal slot. Puno na, so ano na? Nagdeposito ako ng 500 leyang. Maging pilak na kliyente. Nagdeposito rin ako ng 500 leyang. Sige na, pilak na lang. Bigyan mo ako ng isa. Nagdeposito ako ng 200 leyang. Tanso na kliyente. Gusto ko rin ng tanso. Maglalagak ako ng 200 leyang. Gusto ko rin. Suking, naubos na ang unang batch ng 300 kahon ng regalo. 100 kahon ng batayang snow salt gift box, 500 leyang. 100 kahon ng marangyang snow salt gift box, 1,000 leyang. 100 kahon ng fragrant bowdor gift box, 800 leyang. Kabuang 2,300 leyang na pila. At saka, 10 gold card na kliyente. 1,000 leyang bawat isa. Kabuang 10,000 leyang. 20 na kliyenteng pila. 500 leyang bawat isa. Kabuang 10,000 leyang. 30 na kliyenteng tanso, 200 leyang bawat isa, kabuang 6,000 leyang. Ang paunang bayad sa pabango ay kabuang 2,600 tile ng pilak. 2,600 tile. Ang sobrang nakakabaliw naman. Susunod, palalawakin natin ang produksyon. Magpapasunog ng mas maraming salamin. Gagawa ng mas maraming asin na niebe. Gagawa ng mas maraming sabon, at gagawa rin tayo ng pabango. Sa hinaharap, papasok tayo sa lungsod ng palasyo. At gagawin ang negosyo sa buong Daliang. Kami ng aking kapatid na babae. Sa hinaharap ay mag-inuman. Ang mga araw sa ilalim ng mga bulaklak at buwan ay papalapit na.
Ilagay ang mga talulot na ito sa distillation barrel. Ayon sa proporsyon na sinabi ko, 3 bahagi ng rosas, 2 bahagi ng jasmine, 1 bahagi ng osmanthus. Magdagdag ng tubig, simulan ang pag-init. Ang singaw ng tubig ay dadalhin ang mahahalagang langis ng bulaklak pataas. Pagkatapos ay papalamigin sa pamamagitan ng condenser. Makokolekta mo ang pangunahing likido ng pabango. Tapos na. Ang amoy na ito ay sobrang perpekto. Suking, kumusta na ang pabango? Linyu, amuyin mo. Sobrang bango nito. Mas matindi pa ang amoy nito kaysa sa sample ng 10 beses. Pero kailangan pa itong i-dilute. Masyadong matindi ang purong likido. Kailangan itong i-dilute gamit ang alcohol. Handa na ang alcohol. Ito ang aking na-distill na pagkain na nakuha kong mataas na purong alcohol. Pabango, tapos na. Ito, sobrang perpekto. Malakas ang amoy pero hindi nakakasawa. Presko pero hindi nakakaumay. At sobrang tagal ng aroma. Pwedeng ibenta ang pabangong ito hanggang sa sukdulan. Sa wakas, nailabas na ang pabango. Ako ay isang gold member. Eksklusibong pabango. Ako lang ang may isang bahagi dito sa Kinhi County. Sobrang nainggit ako lang ay silver member. Ako ay gold member. Kailangan lang bumili ng karaniwang bersyon. Mga ginang. Nakahanda na ang pabango. Eksklusibong pabango para sa mga pangunahing kliyente. 1 bote bawat isa. Tanging ito lang. Limitadong edisyon ng pabango para sa mga silver na kliyente. 1 bote bawat isa. Limitado sa 100 bote. Pabango para sa mga bronze na kliyente. 1 bote bawat isa. Itong boat, napaka-arte nito. Nakaukit pa ang pangalan ko. Talagang isa lang ito. Ang bango nito, sobrang ganda. Mas mabango pa ito ng 10 beses kaysa sa sample. Ang bango nito, sobrang bango. Kahit na wala akong eksklusibong gold medal na kliyente, masaya na rin ako. Yung amoy na ito, kahit na mas banayad kumpara sa gold at silver, ay maganda pa rin amoy. Mas mabango pa ito kaysa sabon. Gusto ko rin. Boss, may oras pa ba akong mag-prepay ngayon? Magpapadala ako ng paunang bayad na 1,000 yuan para maging gold member. Gusto ko rin magpa-prepay. Mga ginang, huwag mag-alala. Ang mga pabango na ito ay para lamang sa mga prepaid na miyembro. Ang susunod na batch ng pabango ay kailangang maghintay pa ng 1 buwan. Kung nais niyo, maaari kayong mag-prepay ngayon. Pero kailangan maghintay sa pila para sa susunod na batch. 1 buwan na ang lumipas, sobrang tagal na. Gusto ko na ngayon. Pwede bang magpasensya ang may-ari? Pasensya na, limitado ang produksyon ng pabango. Unang dumating, unang makukuha. Mag-ipon ako ng 1,000 leyang. Mag-ipon ako ng 200 leyang. CJ, nai-record na ang inyong mga deposito, mga ginang. Pagkatapos ng 1 buwan, agad naming ipapaalam kapag dumating na ang pabango. Tingnan niyo, ito ang aking espesyal na pabango. Ako lang ang meron nito sa buong county ng Kinhe. Ang boteng ito ay sobrang ganda. May nakaukit pang pangalan. Gusto ko rin sana. Itong limitadong pabango mula sa Jiaoxiang. Tanging 100 bote lamang. Ang ganda, hindi ko pa kailanman naamoy ang amoy na ito. Gusto ko ring magpa-reserve. Ginoo, ito ang regalo mula sa Shuangjiao Commercial House ng Kinhi County. Shuangjiao Commercial House. Yun ang gumagawa ng snow salt glass. Yun nga. Ang bote na ito ay maganda ang pagkakagawa. Ang amoy na ito ay napakaganda. Mas mabango pa kaysa sa insenso ng palasyo. At ang bango ay tumatagal ng matagal. May kakayahan ang tindahang ito. Patawag ang Ginoo. Opo, ginang. Anong kailangan, ginang? Ginoo, tingnan niyo ito. Ito ay pabango na ipinadala ng Shuangjiao Commercial House mula sa Kinhi County. Amuyin niyo. Talagang kakaiba. Mukhang may tunay na kakayahan ang Shuangjiao Commercial House. Sa Qianzhen Conference, kailangan naming maayos na suriin ang kanilang pagganap. Ginoo, nais kong humiling ng ilang dagdag na bote ng pabango para sa mga kapatid na babae. Ayos, basta gusto ng ginang. Pagkatapos ng Qianzhen, ang aming tanggapan ay personal na makikipagkita sa may-ari ng Shuangjiao Commercial House. Lin Yu, ngayon ay nakatanggap tayo ng 20,000 liyang na paunang deposito, kasama ang dati. Ngayon ay mayroon tayong halos 50,000 liyang na pila. 5,000 liyang ay simula pa lang. Malapit nang dumating si Qianzhen. Kailangan nating ilabas ang tunay na panlaban. Panlaban. Salamin na may frame. Ngayon, gagawin natin ay salamin na flat. Hindi boat, malaking piraso ng salamin. Miss, paano gumawa ng salamin na flat? Ibuhos ang likido ng salamin sa isang pantay na batong plato, habang hindi pa ito ganap na tumitigas. Pindutin ito gamit ang kahoy na tabla upang pantayin. Pagkatapos palamigin, magiging flat glass na ito. Sige, hintay natin itong lumamig at tumigas. Tapos na. Maganda ang kalinawan nito. Susunod ay ang pag-silver, ang prinsipyo ng salamin.
ay ang paglalagay ng isang patong ng metal sa likod ng salamin. Noong sinaunang panahon, walang aluminyo. Gumamit tayo ng pilak. Pagsamahin ang solusyon ng pilak nitrat at ang ahente ng pagbabawas. Ibuhos ito sa likod ng salamin. Ang pilak ay lalabas. Nabuo ang salamin. Nagawa na, talagang nagawa na. Mas malinaw ito kaysa sa tanso na salamin ng 100 beses. Ang linaw nito. Kahit ang kilay ay maliliit mong makikita. Itong salamin. Ito ang aming pangunahing arma sa pulong ng Tianzhen. Magmadali kayong gumawa ng 100 malaking salamin. Kailangan din ng magagandang kahoy na frame. Dapat magdulot ng pagkabigla ang mga salamin na ito sa buong lungsod. Ayos! Aling tindahan yon? Sabi nila galing ito sa Qinghai County. Qinghai County, ano bang maganda ang mayaalok ng isang maliit na bayan? At saka may takip pang pulang tela. Nagmamalabis, anong magandang bagay ang maasahan mula sa isang maliit na lugar tulad ng Qinghai County? Tama, ang Tianzhenhui ay mga nangungunang negosyante mula sa iba't ibang lalawigan. May lakas ng loob pa silang dumating sa isang maliit na bayan. At saka nagtatago pa sila. Siguradong wala silang maipagmamalaki. Tianzhenhui, opisyal na nagsisimula. Mga negosyante mula sa bawat estado at lalawigan, ipakita ang inyong mga produkto. Ito ay asul at puting porselana. Ang glaze ay mainit-init. Ang mga disenyo ay maganda. Magandang porselana, ang porselanang ito ay nagkakahalaga ng kayamanan. Ito ay yunjin mula sa Suzhou. Ang kinang ay banayad. Ang material ay magaan. Magandang sutla, tiyak na napakaganda ng damit na gawa sa ulap na brokada. Huwag magmadali, hayaan mo silang ipakita muna. Hintayin natin silang matapos sa pagpapakita. Saka tayo lalabas. Nakatakip pa, tiyak na walang maganda. Sa taong ito, talagang magaganda ang mga produkto sa Tianzhenhui. Lahat ay magagandang bagay. Saan yan? Bakit nakatakip pa? Ginoo, yan ang Shongjiao Commercial House ng Qinghai County. Ang Shongjiao Commercial House, yan yung gumagawa ng snow salt perfume. Tama nga, kawili-wili. Maganda ang mga kalakal sa taong ito sa Tianzhen Fair. Ang mga porselana at sutla ay mga dekalidad. Yung nasa bahay na yon, nakatakip pa. Siguradong hindi maganda. Kayo, matagal na kayong naghihintay. Eto ano to? Salamin. Bakit ang linaw ng salamin? Grabe, kitang-kita ang mukha sa salamin na ito. Sobrang linaw nito. Mas malinaw pa kaysa sa tanso na salamin ng 100 beses. Ang salamin na ito ay para kang may superpower. Benta mo ba ang salamin na ito? Aling may-ari? Bibili ako kahit magkano pa yan. Anong nangyayari? Ito, ano bang klaseng salamin ito? Ang salamin na ito, sobrang kamangha-mangha. Paano ginawa ang salamin na ito? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalinaw na salamin. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao sa Double Heroes na booth? Ang ipinapakita ng Double Heroes na tindahan ay salamin. Salamin, tara na. Bumisita tayo sa kanila. Ito, ang salamin na ito ay sobrang linaw. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalinaw na salamin. Ikaw ang may-ari ng Double Heroes na tindahan. Bumalik, Ginoo, ako nga po ito. Itong salamin ay gawa ninyo. Kami mismo ang gumawa. Paano ninyo ito ginawa? Gamit ang salamin at pilak. Una, gumawa ng makinis na salamin. Pagkatapos ay lagyan ng patong na pilak sa likod. At makakabuo na ito ng salamin. Ganito pala. Nabuhay na ako ng 50 taon. Hindi pa ako nakarinig ng ganitong paraan. Ang ganda ng salamin na ito. Gusto ko ang salaming ito. Basta't gusto ng ginang, ayos lang. Itong salamin, kukunin ko lahat. Magkano ang 100 salamin? Ginoo, bawat salamin na ito ay nagkakahalaga ng 50 liang ng pilak. 100 na salamin, 5,000 liang. 50 liang bawat isa. Ang mahal naman nito, hindi masyadong mahal ang 50 liang. Ang halaga nitong salamin ay higit pa sa 50 liang. Pumunta ka sa kasulatan, kunin mo ang 5,000 liang na tseke ng pilak. Opo, Ginoo. Bakit lahat sila ay pumunta sa Double Jiao Exhibition? Ang mga produkto natin ay talagang hindi makakabawi sa salamin na yon. Unang pwesto sa Tianzhenhui. Double Jiao Trading Company ng Qinghai County. Ang salamin ay isang pambihirang kayamanan na hindi nakita sa loob ng 1,000 taon. Irekomenda ng aming gobyerno sa korte. Double Jiao Trading Company. Hindi pwede, talagang hindi na kayang makasabay sa produksyon. Salamin, ngayon ay 30 piraso lang ang nagagawa sa isang araw. Pabango, 50 bote. Sapat ang asin ng niebe, ngunit hindi makagawa ng mga lalagyan ng salamin. Ang mga order mula sa liwanag na lungsod ay umabot na sa ikalawang kalahati ng taon. Ang mga mamimili mula sa mga bayan at lungsod sa ibaba ay patuloy na dumarating. Kung ganito ang patuloy na pagpasok, kailangan pang ipagpaliban hanggang sa susunod na taon para maipadala. Kaya hindi na ito pwedeng ibenta. Hindi ito ibebenta. Ano ang ibebenta? Palawakin ang kapasidad. Isara ang tindahan ng 3 araw. Isara ang tindahan, ngayon ang pinakamainit na panahon. Isara ang tindahan, nag-iwan ng pera na hindi kumikita. Yung bagong inuupahan naming tindahan, hindi ba't hindi pa ito nagagalaw? Samantalahin na natin itong 3 araw. At buwagin lahat at muling ayusin.
Hindi tayo gagawa ng karaniwang tindahan. Gagawa tayo ng flagship store na may buong salamin na pader. Palitan ang buong pader ng malinaw na salamin. Makikita mula sa labas ang mga produkto sa loob. Pumasok ang sikat ng araw. Ang buong tindahan ay parang gawa sa kristal. Salamin na pader. Puno ng malalaking patag na salamin ang buong pader. Kaya namin gumawa ng patag na salamin. Siyempre, kaya namin gumawa ng pader na salamin. Ang buong pader ay malinaw. Kapag tumingin ka sa kalye, sino ang hindi mamamangha? Mas epektibo pa kaysa magbenta ng 100 salamin. Si Kianzen ay ipapakita lang sa Focheng na ang aming pangunahing tindahan ang tunay na nagpapakilala. Pag binuksan ang curtain wall, ang salamin ay hindi na lang pang araw-araw na gamit. Ito ay simbolo ng katayuan, ng karangyaan. Sa oras na yon, hindi lang basta-basta pagbebenta. Maaari rin tayong kumuha ng negosyo sa pag-install ng salamin para sa mga tahanan at mga restauran. Mas mataas ang kita nito ng 10 beses kumpara sa pagbebenta ng salamin lamang. 3 araw. Ikaw ang mangunguna sa pag-install ng curtain wall. Ako ang tututok sa mga panloob na dekorasyon. Pagkatapos ng 3 araw, ipakita natin sa buong lungsod ang ating gawa. Walang problema, sapat na ang 3 araw. Akala ko ay isang malaking bagay. Akala ko ay nagsasara para sa renovation. Ang mga kabataan talaga ay hindi makapaghintay. Kakatanggap lang ng unang gantimpala sa Kianzen Hui. Hindi na alam kung ano ang apelyido niya. Hindi ba mas maganda kung magbenta ng marami habang mainit pa? Kailangan pang magkalat ng gulo. Sa tingin ko, dahil kumita ng kaunti, naging mayabang na. Akala ko talaga na sa ilang salamin lamang ay makakatayo na sa lungsod. Ang negosyo sa lungsod ay hindi ganoon kadali. Kung hindi mo mahuhuli ang magandang pagkakataon, pagkatapos ng 3 araw, mawawala na ang init. Sino pa ang makakaalala sa kanila? Kahit na, anong magagawa mong magawa sa 3 araw? Sa tingin ko, puro peke lang yan. Pag natapos na, ibubunyag mo na, baka mas maganda pa ang dati. Nagsisinungaling at nagkukunwari. Habang inilalagay nyo ang pera sa renovation, tingnan natin kung hanggang saan kayo makakatagal. Gusto kong makita, 3 araw, makakagawa ng bulaklak. Ano bang bago? Wala namang iba kundi pininturahan lang. Naglagay ng kaunting bagong paninda. Salamat sa inyong suporta. 3 araw na pagbabago. Ngayon ang pagbubukas. Tindahan ng Shuangjiao. Formal na makilala kayong lahat. Wow, ito puro salamin. Isang buong pader. Diyos ko, gaano karaming salamin ito. Sobrang luho naman nito. Ang ganda, parang kristal na palasyo. Gusto kong pumasok. Sobrang elegante nito. Sa susunod, dapat bumili ng mga bagay sa ganitong mga lugar. Imposible, isang buong pader ng salamin. Magkano ang kailangan para dito? Tapos na, kung ikukumpara sa tindahan ng salamin na ito, yung tindahan namin ng porselana, para na lang itong bahay na gawa sa lupa. Mga Ginoo, pumasok kayo. Lahat ng produkto sa tindahan, simula ngayon ay ibinebenta ng normal. Bukod dito, ang Shuangjiao Trading Company, simula ngayon ay tumatanggap ng mga order para sa pader ng salamin. Negosyo ng pag-install ng salamin, kahit anong uri ng restaurant, tindahan, o pribadong tahanan. Kung nais ng salamin na dekorasyon, maaari tayong mag-usap ng mas detalyado. Ginoong Lin, gusto ng Fuman Loan na mag-install ng buong pinto at buong dingding na gawa sa salamin. Madali lang pag-usapan ang presyo. Kailangan ng aming amo na maglagay ng salamin na bintana para sa kanyang misis. Mas mabilis, mas mabuti. Kailangan din ng ating Jukshanju. Kailangan din ng ating telaan. Sabi ko na nga ba, isang pader ay mas malakas pa kaysa sa Kianzen Hui. Nagsisimula pa lang ito kapag binuksan ang salamin na pader. Ang buong industriya ng materyales at dekorasyon sa lungsod. Kailangang sumabay sa pagbabago. Tapos na, tuluyang tapos na. Guro, tinanong ko na ang ilang matagal ng suki. Sabi nila, baka nawala na ang li. Sabi nila, ang salamin ng Double Jiao ay malinaw at makintab. Mas mura pa kaysa sa li. Sino pa ang gusto ng li? Nagawa ko na ang li sa loob ng 40 taon. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klase. Ang buong pader ay transparent. Parang wala ng pader. Paano makakatalo ang salamin? 3 araw pa lang, bumaba na ng 70% ang mga order ng bato. Kung ganito ang mangyayari, hindi na namin kayang buhayin ang mga manggagawa. Lahat ito ay dahil sa gulo ng mga Shuangjiao. Ninakaw nila ang negosyo ng lahat. Mga kaibigan, alam na ng lahat ang sitwasyon. Lumabas ang Shuangjiao merchants. Nanakaw nila ang ating maraming negosyo. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Bumagsak ng 70% ang benta ng Liulifang. Bumagsak ng 60% ang benta ng Stone Shop. Bumagsak ng 40% ang benta ng Porcelain Store. Kahit ang mga bisita sa aming tindahan ng sutla ay bumaba ng 30%. Kung magpapatuloy ito, hindi lalampas ng kalahating taon. Kailangan na naming magsara. Ginoong Li, kailangan mong magdesisyon. Hindi naman pwedeng manood lang tayo habang kinukuha nila ang ating kabuhayan. Sa tingin ko, dapat tayong magsanib puwersa. Ipakita natin sa kanila ang kulay. Di ba kaya nilang ibenta? Bababa tayo ng presyo. Mas mura pa tayo kaysa sa kanila. Tingnan natin kung sino ang mas tatagal. Magbaba ng presyo pero kawawa rin tayo. Magkalugi kahit kaunti, ano ba? Mas okay ang malugi ng sandali kaysa buong buhay. Huwag kalimutan, sa susunod na taon, kailangan ng bayaran ang buwis ng hari ng Biliang. Kung bumagsak ang negosyo natin,
hindi natin maibabayad ang buwis. Huwag nang pag-usapan ang negosyo, baka hindi na natin mapanatili ang buhay natin. Kakabukas lang ng flagship store ng Shuangjiao at nakakuha pa ng maraming order para sa curtain wall. Ngayon ang tamang panahon para mag-invest. Magbababa tayo ng presyo ng 30% sa lahat ng linya. Sa snow salt, porcelain, glass, at tela, lahat ng uri ay bababa ang presyo. Kaka-expand lang nila ng kapasidad. Mas mataas ang gastos nila kaysa sa atin. Kung magpapababa tayo, wala na tayong kikitain. Kung hindi tayo magpapababa, walang bibili. Hindi tatagal ng 3 buwan. Kailangan nilang maputol ang kanilang pondo. Palayasin sila sa bayan. Gawin natin yon. Mas mabuting malugi ng 3 buwan kaysa hindi kumilos at maghintay. Sang-ayon ako, sang-ayon din ako, sang-ayon. Mas mabuti na ito kaysa sa walang ginagawa. Sige, bukas ng umaga. Lahat ng tindahan ay magbabawas ng presyo ng 30%. Makipagbaka sa presyo sa Shuangjiao. Hindi ako naniniwala na ang 18 nating kilalang tindahan ay matatalo ng 2 batang babae mula sa ibang lugar. Sa pribadong tahanan ni Zhang Yuanwei sa timog ng lungsod, Juxianju sa silangang kalye, kanlurang lungsod, Fumanlo, nakaayos na ang salamin na dingding ng 3 bahay, kasama na ang mga naunang order. Ang panahon ng pag-install ay na-schedule na hanggang sa ikalawang kalahati ng taon. Hindi na kailangang banggitin ang mga pre-order ng salamin, pabango, at asin sa niebe. Pinakamalayo ay nakaschedule na ng 8 buwan mula ngayon. Sa ganitong takbo, sa katapusan ng taon, maaari na nating palawakin ang workshop ng 3 beses. Mas marami ang mga order, mas malaki ang panganib. Panganib, ngayon ang negosyo natin ay napakaganda. Ano bang panganib ang meron? Hindi ba't ang kakulangan sa kapasidad? Maghari lang ng mas maraming manggagawa. Magbukas lang ng ilang dagdag na pugon. Kung normal na kompetisyon lang naman ito, dahan-dahan lang ang pagtaas ng kapasidad. Pero huwag mong kalimutan, hindi ito modernong panahon. Mahina ang ating puwersa. Maraming patakaran na hindi batay sa lohika ng negosyo. 18 na kilalang tatak ang nagkaisa. Nanakawan tayo ng negosyo. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Ngayon mas masigla. Mas malupit ang mga hakbang sa likod. Yan he. Lin. Yan he. Su, hindi maganda may nangyari sa workshop. Hindi kayo pwedeng umalis. Puno na ang mga order. Sino ang gagawa kung aalis kayo? Bakit hindi kayo alis? Ang may-ari ng tindahan ng sutla, si Lidong, ay nag-aalok ng 10 beses na sahod, kasama ang pagkain at tirahan, at buwan ng sahod. Bakit pa tayo magtatrabaho ng sobrang hirap dito? Kasi sinabi ng iba, na basta makapunta ka lang, kahit wala kang gawin, bibigyan ka agad ng 5 layang na pangseto. Bodong lang ang hindi alis. Ilang tao na ang umalis. Ano-anong mga posisyon? 8 tao ang umalis sa glass house. 5 tao ang umalis sa soap factory na may karanasan sa pagbake. 3 tao rin ang umalis sa distillation room ng mga sangkap. Lahat sila ay mga senior workers na may karanasan sa core processes. Sobrang taas ng alok ng kabilang panig. Walang makakapigil sa 10 beses na sahod. Sila'y nababaliw. 10 beses na sahod para lang sa ilang tao. Hindi ba't kailangan din nilang kumita? Hindi para sa kita. Para tayong maubos. Kapag umalis ang mga bihasa, bumagsak agad ang produksyon ng 30%. Ang paghahatid ng order ay maantala. Kapag naantala, kailangan magbayad ng penalty. Agad na magiging masikip ang cash flow. Ito pa lang ang unang hakbang. Maghintay ka, may susunod pa. Miss, tumaas na ang presyo ng mga raw materials. Quartz sand, soda ash, limestone. Ito ang mga pangunahing materyales sa paggawa ng salamin. Lahat ng nasa merkado, binili ng mga tao sa mataas na presyo. Yung natira lang, tumaas ang presyo ng 3 beses. At pati ang mga animal fats na ginagamit sa paggawa ng sabon. At ang mga sariwang bulaklak na pampalasa sa pabango, lahat ay napasa kamay na nila. Kahit na konti, mas mahal na ng 50% kaysa dati. Gawa ito ng 18 na samahan ng mga mangangalakal. Hindi nila ginagamit ang mga materyales na ito, nakaimbak lang at nasisira sa kamay nila. Ang mga tindahan ng sutla at porselana ay hindi naman talaga kailangan ng mga ito. Nakaimbak lang, wala namang ibang dahilan kundi ang malugi ng kaunti sa pera. Pero hindi tayo hindi pwedeng huminto ang pandayan. Hindi pwedeng maantala ang mga order. Kahit gaano pa ito kamahal, kailangan nating bilhin. Bumili sa presyong ito, tumaas ng 60% ang gasto sa salamin at sabon. Mas marami ang ibenta, mas malaki ang lugi. Tumaas ang gasto sa mga hilaw na materyales. Bumaba ang presyo ng mga tapos na produkto. Klasikong pagpatay sa gastos. Miss, hindi maganda ang balita. Puno ng mga peking produkto ang kalye. Pwede mong mabili ang parehong klase ng salamin sa kalahating presyo. Pareho ang ganda ng hitsura. Pareho ang linaw. Murang pabango. Malakas ang amoy ng bulaklak. Mananatili ang amoy buong araw. Basta 3% lang ang presyo ng Double Jiao. Mukhang halos pareho naman medyo malabo lang. Pero sobrang mura. Kumbaga, ang salamin ay para lang sa refleksyon, di ba? Hindi naman kailangan gumastos ng maraming pera para sa maganda. Kahit na medyo matapang ang pabango na ito. Pero mura naman. Ginoo, tingnan nyo, may salamin din sa kabila. Kalahating presyo. Bakit hindi tayo bumili ng ilang piraso para subukan? Tingnan natin, kung halos pareho lang, hindi naman kailangan gumastos ng labis. Gumagamit sila ng mahamog na salamin para magpanggap na mataas ang kalidad. Pinagsasama ang mababang kalidad na pabango sa kolog. Ibinebenta pa sa mas mababang presyo kaysa sa gastos. Lahat ng tao ay nagmamadaling bumili. Kahit ang ilang mga matagal ng kliyente ay nagsimula ng magduda. Sabi pa nila, sinasabi nilang ang ating Shuangjiao ay isang gimmick lamang.
Walang halaga sa presyo nito, walang hiya. Gumagamit ng mababang kalidad na produkto para sirain ang ating pangalan. Hindi nakakagulat. Pagtatapon ng mababang presyo, binabaan ang halaga ng kategorya. Sabay na kumukuha ng mga low-end na kliyente. Sabay na nagdudulot ng pagdududa sa mga high-end na kliyente. Taas ng interes sa dalawang dulo. Pinipilit kaming magbaba ng presyo. Kapag nagbaba kami, wala na kaming kita. Kung hindi kami magbababa, lahat ng kliyente ay mawawala. Dagdag pa ang pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales. Pag-alis ng mga manggagawa, hindi lalampas ng 3 buwan, titigil ang cash flow. Mas masahol pa. Yung mga malalaking kliyente mula sa ibang lugar ay nag-cancel na. Lahat ng mga ito ay mga malaking order na peke noong nakaraang buwan. 100 salamin, 200 bote ng pabango, 500 libra ng asin sa niebe. Nagbayad lang ng 1% na deposito. Ngayon, kung ayaw na, ayaw na. Ang penalty sa paglabag ay hindi pa sapat para sa gastos ng materyales. Para sa mga order na ito, nag-hire pa tayo ng mga bagong manggagawa. Nag-imbak tayo ng maraming materyales. Ngayon, nagawa na ang produkto. Walang gustong kumuha, kailangan pa ring bayaran ang mga manggagawa sa isang pasok at labas. Kahit papaano, nalugi ng 20,000 tile. Pagkuha ng mga manggagawa, pagtaas ng presyo ng materyales, pagbebenta sa mababang presyo, masamang pag-urong ng order. Isang set ng mga taktika. Talagang matalino ang mga luma at tuso. Talagang may mga plano sila. Maganda ang pagkakagawa ng kanilang kombinasyon. Sa bahagi ng gastos, bahagi ng demand, bahagi ng tao, bahagi ng order. Nakatakip sa lahat ng panig. Gusto nilang trapuin tayo dito. Anong tawa mo? May paraan na ako. Dati gusto ko lang mag-focus sa high-end na merkado para bigyan sila ng pagkakataon na makaligtas. Dahil ayaw nilang bigyan tayo ng pagkakataon, hayaan natin silang makitang-kita kung ano ang kaya natin. Ano ang tinatawag na lakas ng industriya? Hahaha. Mga kaibigan, 3 araw pa lang, nasa alanganin na ang sitwasyon sa Shuangjiao. Umalis na ang 3% ng mga manggagawa. Tumaas ng 3 beses ang presyo ng mga materyales. Nabawasan ng kalahati ang mga order. Ninakaw ng mga peking produkto sa kalye ang kanilang mga customer. Tingin ko, hindi ito tatagal ng 1 buwan. Karapatan nilang agawin ang negosyo natin. 10 beses na sahod para makuha ang tao. Kahit nalulugi, sulit ito. Putulin ang kanilang teknolohiya. Tingnan natin kung paano pa sila makakapag-produce. Nakaimbak na ang mga raw materials sa atin. Kahit gusto nilang bumili, hindi na nila ito makukuha. Mataas na presyo sa pagbili, lugi sa benta. O kaya't huminto sa trabaho, may multa sa pera. Ano man ang piliin, pareho itong dead end. Hahaha. Huwag maging kampante, dagdagan mo pa ang apoy. Simula bukas, mga peking produkto, bawasan pa ng 2%. Magpatuloy sa pag-imbak ng mga materyales, itaas pa ang presyo ng 1 beses. Gusto kong makita. Hanggang kailan kaya ng kaunting yaman nila, kapag hindi na sila makayanan? Salamin, pabango. Lahat ng resipe ng asin ng niebe magiging atin na. Sa oras na yon, ang buong negosyo sa lungsod, tayo pa rin ang may kapangyarihan. Hahaha. 4 na galaw ng kalaban. Una, mga minero. Nais na putulin ang aming teknolohiya. Pangalawa, nag-imbak ng mga hilaw na materyales. Nais na taasan ang aming mga gastos. Pangatlo, gumagawa ng mga peking produkto. Nais na sirain ang aming tatak. Nagnanais na agawin ang aming mga kliyente. Pang-apat, masamang pag-urong ng subscription. Gusto nilang ubusin ang ating inventaryo. Putulin ang ating cash flow. Masyadong malupit ang 4 na hakbang. Pero sa totoo lang, maraming butas. Anong masasabi mo? Una, tungkol sa pagkuha ng tao. Akala nila, kung makuha nila ang ilang bihasang tao, madali na nilang makukuha ang formula. Ang pangunahing proporsyon ay nasa kamay ko at ni Suking lamang. Ang mga manggagawa ay nakakaintindi lamang ng proseso, hindi ng prinsipyo. Handa silang magbayad ng 10 beses na sahod para maghukay. Sumusunod lang kami sa pagtaas. Tataas ang sahod ng mga pangunahing manggagawa ng 50% para manatili sila. Walang pakialam kung umalis ang mga karaniwang manggagawa. Tamang pagkakataon ito para magsala. Bukod dito, simula bukas, hinati ang proseso ng paghahanda sa 3 bahagi. Bawat isa ay responsable lamang sa isang bahagi. Tapos sinadya pang haluan ng ilang batch ng mga hindi mahalagang sangkap. Kahit kunin pa nila ang tao pabalik, hindi pa rin sila makakagawa ng tamang bagay. Sayang lang ang pera nila. Matalino, pinapabayad sila ng malaki para sa peking reseta. Sobrang lugi nila. Pag-usapan natin ang mga hilaw na materyales. Itinaas nila ang presyo ng mga hilaw na materyales. Ito ay isang pusta na kailangan naming bumili. Ngunit nakalimutan nila, ang pangunahing layunin ng produksyon sa industriya ay ang pagpigil sa gastos sa pinakamababang antas. Hindi kailangan ng mataas na purong quartz sand para sa mababang antas na linya. Ang karaniwang buhangin mula sa ilog ay maaaring linisin at gamitin. Hindi kailangan ng pinakamataas na uri ng langis mula sa hayop para sa sabon. Maaaring gamitin ang halo ng langis ng gulay. Hindi kailangang bulaklak ang pabango. Pinatuyong bulaklak na pinasingaw. Dagdagan ng alkohol para dilute. Hindi naman nagkakalayo ang epekto. Gumagawa kami ng isang pangunahing linya para sa pagpasok at pag-akit. Bulong ng salamin, simpleng floral water, ordinaryong soap nut. Gumagamit ng modernong proseso sa paggawa ng sabon. Ipinapababa ang gasto sa pinakamababa. Mas mababa ang presyo ng 30% kaysa sa kanilang mga kopya. Maraming ibebenta. Naiintindihan ko na. Ang kanilang mga kopya ay talagang ibinibenta sa mas mababang halaga kaysa sa gastos. Pababain pa natin ng 30%.
Kailangan nilang malugi ng mas malaki, kung hindi, tuluyan na nilang mawawala ang pamilihan ng masa. Nasa pagitan ng dalawang ilog. Tama, gumagamit sila ng tradisyonal na paraan sa produksyon. Mataas na talaga ang gastos. Lahat ng ito ay nakasalalay sa malaking puhunan. Ginagamit namin ang makabagong proseso upang pababain ang gastos. Sa parehong presyo, kumikita kami ng kaunti. Sila naman ay lugi ng kaunti. Sino ang unang hindi makakaya? Sa mababang linya, maliit na lugi, walang problema. Ang pangunahing layunin ay mapatagal ang kanilang cash flow. Sa mataas na linya, hindi tayo gagalaw. Ipagpatuloy ang paggawa ng kalidad. Panatilihin ang mataas na kita. Ang mga customer ay naghihiwalay sa dalawang panig. Hayaan silang gayahin kahit walang magawa. Pero, senorita, kahit na maipipigil nila ang mababang linya. Pero dati nang nag-cancel tayo ng mga nakaimbak na stock at pati na rin ang mga paunang bayad sa raw materials. Kaya't mahigpit pa rin ang daloy ng pera. Kung makakatagal pa sila ng ilang buwan, dito sa amin, mahahalagang usapin tungkol sa daloy ng pera. May paraan ako. 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng isang shopping festival na hindi pa nangyari sa lungsod. Una, doble ang pre-deposit. Pre-deposit ng 10 leyang, katumbas ng 15 leyang. Pre-deposit ng 50 leyang, katumbas ng 80 leyang. Pangalawa, libreng regalo sa bawat halaga. Sa bawat 20 leyang, makakakuha ng isang string ng salamin na marble. Kapag umabot ng 100 leyang, makakatanggap ng isang set ng sabon na regalo. Pangatlo, limitado at kakaiba. Araw-araw, may 10 pirasong salamin na ibinebenta sa espesyal na presyo. 5 bote ng pabango sa espesyal na presyo. Unahan sa pagkuha. Pang-apat, antas ng pagiging miyembro. Ang mga bagong at lumang kliyente ay nahahati ayon sa halaga ng kanilang ginastos. Mas mataas ang antas, mas malaki ang diskwento. Prayer sa mga bagong produkto. Sa buong set na ito, huwag mong sabihin na 18 lang. Kahit 80 pa, hindi pa rin sila kalaban. Miss, talagang kakaiba ang paraan na ito. Prepaid na, cash na. Ibig sabihin, binibigay na ng customer ang pera ng maaga sa atin. Agad na buhayin ang cash flow natin. At meron din silang entry-level na modelo. Di ba mahilig silang magbaba ng presyo? Mas malaki pa ang binababa natin kaysa kanila. Tingnan natin kung hanggang kailan sila tatagal. Huwag kang masyadong masaya agad. Sa susunod na 3 araw, tuloy-tuloy ang trabaho sa workshop. Si Suking, ikaw ang bahala sa produksyon ng low-end line at sa paghihiwalay ng mga formula. Kailangang mailabas ang unang batch sa loob ng 3 araw. Walang problema, tiyak na matatapos ang gawain. Kayo ang responsable sa paghahanda ng aktibidad at paggawa ng mga materyales. Pabatid mula sa kliyente. 3 araw mula ngayon, magsisimula ang Double Geo Shopping Festival sa tamang oras. Grabe, ang daming tao. Sulit, mag-ipon ng 100 tile para sa 150 tile. May chance pa sa raffle. Kahit ang maliit na sample, meron na. Siguradong panalo ka. Napakalinaw nitong salamin na ito. Mas mura ito kaysa sa karaniwan. Mag-ipon pa ako ng 500 leyang. Tunay ngang karapat-dapat ang pangalan nitong glass curtain wall. Sa aming bayan, wala pa. Kailangan kong umorder ng 10 set. Mag-deposit ng 1,000 tile. Unang nag-draw na kababayan. Tingnan natin ang swerte. Huling premyo. Isang pakete ng asin ng niebe, isang sample ng sabon. Ayos, sulit, sobrang sulit. Nanalo ako, talagang nanalo ako ng salamin. Ang ganda talaga. Ang ganda ng bagay. Gusto ko rin. Ano yan? Hindi ba't ang grand prize ay glass transformation? Bakit ganito kalaki? Baka mas malaking salamin ito, o kaya ay glass screen divider. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik. Ngayon ay ang shopping festival. Maliban sa grand prize, mayroon pa kaming isang espesyal na item mula sa Double Pride na ating ipapakita sa lahat. Hayaan niyong buksan ni Suking. Kotse, kabayo. Bakit walang kabayo? Kung walang kabayo, paano tatakbo? Ano ito? Hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng mangyari. Sino ba talaga sila? Gumalaw na, tunay na gumalaw na, hindi na kailangan ng tao para itulak. Sila mismo ang umaalis. Grabe, kahit a rock lang ang stick, nakakaandar na. Anong klaseng mahika to? Itong mekanikal na karwahe. Dual Geo Workshop, eksklusibong gawa. Hindi na kailangan ng baka o kabayo. 400 kilometro araw-araw. Karga ang 1 tonelada. Unang batch na 10 units. Nakapresyo ng 10,000 tile ng pilak. Ngayon, kung mag-reserve, may bawas na 1,000 tile. 10,000, sobrang mahal naman. Mahal na, pero sulit naman. Hindi na kailangang pakainin ang kabayo. Hindi na kailangang kumuha ng chuper ng kabayo. At saka, ito ay nag-iisa sa buong lungsod. Tama, magre-reserve ako ng isa. Magbibigay na ako ng reservation fee. Bigyan mo ako ng isa. At ako rin. Tapos na, lahat tapos na. Sa shopping festival, pera ng mga tao, pera ng mga mayaman, lahat kinukuha nila. Yung mga paninda natin, tuluyang hindi na mabibenta. Hindi na mabibenta, walang bumibili. Sa loob ng 2 buwan, magsasara na ang workshop. Mas okay pa nga kung magsasara na. Paano na ang 30,000 layang na tributo ni King Billy ang sa susunod na taon? Hindi makakapag-ambag ng tributo. Sa pinakamaliit, ipapapatay ang pamilya.
Sa pinakamalala, huhulihin at huhuliin ang ulo. Lahat ng ito ay kasalanan ni Shuang Jiao. Sila ang may kasalanan. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating ipaalam ang lahat kay prinsipe. Kung mabubuhay o mamamatay, nasa desisyon na ng prinsipe yon. Kawalang hiyaan, hindi man lang kayang hawakan ang dalawang katulong. Bawat taon, nagbibigay ako ng napakaraming pilak para sa kanila. Para lang mag-alaga ng mga walang silbi. Huwag magalit, Ginoo, yung mga dalagang iyon, may mga kakaibang paraan. Akala ko'y iwan ko sila. Ngunit hindi ko inasahan na ganito kalaki ang kanilang gana. Nangahas silang galawin ang aking pera. Asin ng yelo, salamin, pabango, makinaryang karwahe. Nasa kamay ng dalawang dalaga. Sayang talaga. Ang ibig sabihin ng prinsipe ay, ipasa ang utos ng prinsipe. Sa loob ng 3 araw, pagsamahin ng dalawang tagapangasiwa ng Shuangjiao Merchant. Dala ang lahat ng resipe, workshop at tindahan. Lahat ay ililipat sa pangalan ng prinsipe. Kapag pumayag, iiwanan sila ng isang buhay. Pangasiwaan mo ang negosyo ko. Hindi pumayag, papatayin ka agad. Dalawang batang babae, naglalakas loob na magpasikat sa teritoryo ko. Dapat talaga sa akin ang mga bihirang yaman na ito. Kung kailangan talaga ng isang tao, kilala ang hari ng Beilayang sa pagiging matindi. May hawak na malakas na hukbo, dahil hawak niya ang maraming sundalo. Siya ang pinakamainam na sandalan, asin ng yelo, salamin, sabon, makinaryang karwahe. Alin dito ang hindi malaking kita? Ang kailangan ng hari ng Beilayang ay pilak, mga armas at kapangyarihan. Sinasalakay ang aming negosyo. Tanging ang kasalukuyang yaman ang makukuha. Makipagtulungan sa amin. Sa hinaharap, makakakuha ka ng 100 beses, 1000 beses na kita. Ito ba ay pumatay ng manok para sa itlog? O ang patuloy na pag-agos ng tubig, kaya niyang bilangin. Ngunit ang sinasabi niya ay tungkol sa mga espada at sibat, hindi tungkol sa mga patakaran sa negosyo. Paano kung magalit siya? Huwag mag-alala, dadalhin ko ang plano ng pakikipagtulungan, hati tayo sa kita. Siya ang may impluensya, tayo ang may teknolohiya, walang problema kung siya ang may malaking bahagi. Basta't makuha natin ang kanyang pangalan, para maipakalat ang negosyo sa buong bansa. Ang maliit na kita na ito, ano ba naman yon? Kapag nakuha na natin ang buong merkado, hindi naman ito gaanong bagay ngayon. Babalik ako agad. Ikaw yung nagpasabog sa syudad ng Fucheng, si Ginoong Shuangqiao. May tapang ka nga. Ako po si Lin Yue, nakilala ko po ang prinsipe. Dumating ako ngayon upang makipag-usap sa prinsipe tungkol sa isang kapwa kapakinabang na negosyo. Ang tagumpay ay para sa akin, sa aking teritoryo. Lahat ng bagay ay sa akin na. Hindi na kailangan pang makipag-usap sa isang maliit na babae tulad ko tungkol sa tagumpay. Ang prinsipe ay lalabas sa teritoryo at sa daan. Kami ang magdadala ng teknolohiya at tao. Hatsyan natin ang kita ng pantay. Sa loob ng 3 taon, 3 beses ang dami ng armas at pagkain ng prinsipe. Sa loob ng 10 taon, ang kalakalan sa Hilaga ay mapupunta lahat sa kamay ng prinsipe. Ang pang-agaw ay nagdadala lamang ng pansamantalang kita. Magtulungan tayo upang makamit ang pundasyon ng daang siglo. Ang prinsipe ay may pambihirang talino at kakayahan. Tiyak na alam mo ang tamang pagkakaiba. Hahaha. Pundasyon ng daang siglo, ikaw, isang babae lamang. Saka ba naman makipag-usap sa akin tungkol sa pundasyon ng 100 taon? Totoo namang maganda ang bagay na ito, pero bakit ako makikipag-ugnayan sa'yo? Para makuha ang workshop ng Double Jiao. At kayong dalawa. Hindi lahat ng teknolohiya at negosyo ay sa akin lamang. Ang susi sa teknolohiya ng prinsipe ay nasa aming mga ulo. Walang silbi ang pilit, walang makakagawa ng mga bagay na ito nang wala kami. Hahaha. Hindi makakagawa. Tingin ko may ilang kagandahan kayong dalawa. Kukunin ko kayo bilang mga pangalawang asawa. Mula ngayon, paglingkuran nyo ng mabuti ang aking kaharian. Kayo pa rin ang mga ngalaga sa negosyo ng Shuangjiao. Sa mga panahong iyon, ang akin ay magiging inyo rin. Hahaha. Nagsasalita ka ng kalokohan, kami ay mga negosyante. Hindi kami mga laruan para sa kasiyahan ng iba. Laruan na makakapagbigay sa akin ng asawang pangalawa. Iyan ay swerte ninyong nakuha sa loob ng 8 buhay. Bibigay ako sa inyo ng 3 oras. Mag-isip kayong mabuti. Sige, kayo pa rin ang mga tagapangasiwa ng Shuangjiao. Sumama ka sa akin, at mag-enjoy ng walang katapusang yaman at kasikatan. Kung hindi ka sasang-ayon, lilinisin ko ang Double Beauty Workshop. Sa oras na yon, ang mga bagay ay magiging akin. Kayo rin magiging akin din. Ihagis siya. Hahaha. Ano na, ayaw niyang makipagtulungan. Ano bang nangyari? Ano ang sinabi niya? Nagkamali ako, nakipag-usap ako sa kanya tungkol sa hati na 5-5, tungkol sa mga pambansang ruta ng kalakalan, tungkol sa 100 beses na kita. Akala ko sa harap ng kita, lahat ay marunong magbilang. Ngunit nagkamali ako, malaking pagkakamali. Hindi niya talaga kami binibigyan ng pantay na halaga. Sa kanyang paningin, ang aming negosyo, ang aming teknolohiya, pati na ang aming pagkatao, dapat ay sa kanya na talaga. Sabi niya, gusto niyang kunin kaming mga kabit. Sabi niya, alagaan lang namin siya ng maayos. At lahat ng iyon ay sa amin na talaga. Nakangarap siya, hindi mangyayari yan. Nagpakatatag kami ng napakatagal.
Mula sa mga hirap sa asin hanggang sa narito kami ngayon. Bakit kami magiging pangalawang asawa niya? Bakit namin ibibigay ang aming mga bagay? Dahil ba kami ay mga babae? Ako ang masyadong naiinip. Akala ko sapat na ang talento. Sa negosyo, maaari kang makakuha ng isang piraso ng langit sa mundong ito. Ngunit nakalimutan ko, dito ay sinaunang panahon. Ang tunay na lakas ay nasa matibay na kamao. Kung wala kang sariling lakas, kahit gaano karaming kayamanan, ito ay para sa iba lamang. Hindi tayo pinapayagang mabuhay ng maayos. Hindi rin siya dapat umaasa ng maganda. Walang problema, mamatay ang isda, masira ang lambat. Hindi sulit ang mamatay ang isda at masira ang lambat. Ang ating kakayahan, hindi lang dito nagtatapos. Ang nawala ngayon, dapat nating doblehin ang makuha sa hinaharap. Miss, hindi maganda ang balita. Maraming sundalo ang pumalibot sa mga workshop sa labas ng lungsod. Sabi ng general na nangunguna, ibigay ko sa inyo ang huling pagkakataon. Kung hindi kayo sasang-ayon, kikilos na ako. Lin Yu, Su King. Naisip niyo na ba ang sinabi ng prinsipe? Sumunod kayo sa prinsipe, lahat ay magiging masaya. Kung hindi, sa araw na ito, walang matitira sa pabrika. Miss, lalaban na tayo sa kanila. Itong workshop ay atin mismo ang nagtayo. Hindi natin pwedeng hayaan silang agawin. Magpapakasipag tayo. Balikan mo si Haring Biliang. Gusto nilang gawing kabit kami. Gusto nilang agawin si Xuangjiao. Kasinungalingan at pangarap lang. Kahit mamatay kami, hindi namin susundin ang kanilang gusto. Sige, ayaw ng inuman. Kumain ng parusang alak, umarangkada, wasakin ang workshop. Patayin ang lahat ng lalaki. Hulihin ang mga babae ng buhay. Akala ko dati, sa pamamagitan ng aming talento, makakamit namin ang aming sariling bahagi sa ibang mundo. Ngunit nagkamali kami, mali lahat. Hindi nila tayo kailanman tinrato bilang pantay na tao. Sa kanilang mga mata, ang ating teknolohiya, ang ating negosyo, ang ating buhay, ay hindi kasing bigat ng mga armas sa kanilang mga kamay. Kung magkakaroon ng isa pang pagkakataon, kailangan kong palakasin ang aking mga kamay. Ang kamao ang pangunahing sandigan ng lahat. Sige, ulitin natin. Mula sa simula, sila ay may mga espada at baril. Kami ay may utak. Ang lalaki ay pwedeng maghari sa mundo, pero ang mga babae ay may sariling kamao rin. Ito ay, noon pa man, naramdaman ko nang may mali sa hari ng Biliang. Sikreto niyang ginamit ang bakal at goma mula sa workshop. Sumakay na. Humawak ng mabuti, sumugod tayo. Bumuga ng mga palaso, harangan siya. Lin Yu, saan tayo pupunta? Papasok sa bundok, magtatayo ng workshop. Mag-ensayo ng hukbo, gumawa ng mga armas. Ngayon, si Xiao Li, ninakaw ang aming workshop. Sinira ang aming pundasyon. Sa hinaharap, kami mismo ang magbabalik. Ng lahat ng ito kasama ang interes. Ang mga dalagang ito ay pansamantalang nagtatago. Ang kanilang talas ay lihim na pinapanday siya. Ang mga dalagang ito ay pansamantalang nagtatago. Ang kanilang talas ay lihim na pinapanday. Sa hinaharap, ang mga bakal na baluti ay babalik, tiyak na magdadala ng bagong liwanag sa araw at buwan.